Hi guys, good day. Explain ko lang po, marami po kasi nagtatanong bakit, Sir, ba't anya ang mamahal ng mga product sa Kasuko Kegyo? Bali may apat po kasi tayong kategorya ng mga product kung bakit mahal yan. Una, branded. Second, collectible items. Second, third, mm, limited edition yan or antique yan. Gaya po nito, example ko sa inyo itong Gibji. Gibji po siya. Sa ano po, sa Shopee, makakakita kayo nito. Ang price niya is nasa 1,500 per pieces. Kasi gift cheap po siya. Kung makikita nyo siya, sa Kasuko Kegyo, mabibili nyo po siya ng 800. 800 lang. Pero dito nga po sa Japan is in-auction na to. Last lang nakita ko sa auction sa Mikari. Almost nasa 5,000 lang ito sa auction yan. Alam niyo naman po siguro yung auction, yung binibid siya, magpapataasan tayo ng price. Kasi nga po is branded siya, tsaka limited edition na siya. Second naman po is ganito. Gaya po nito. Kahit dito sa Japan, mahal na rin to. Mahalata mo po siya, kagaya nito. Almost magkapareha siya, red and black. Kaya lang ito painted siya. Kapag ginanon mo siya, painted siya. Yung collectibles po, makikita mo, kapag ginanon mo siya, masasalat nyo po siya ng ganyan. Kaya kapag tinaktak mo siya, iba ang plastic niya. Example naman po gaya ito sa Lawson. Ito po is limited edition. Limited edition po ito. Na kahit dito sa Japanese, mahal po talaga ito. Itong product na to. Example naman po, ganito. Global collections. Although, may makikita naman po kayo nito sa internet. Pero, hindi ganito yung design niya. Clear lang siya. Tapos, hindi rin ganito yung quality niya. Kaya maraming nagugulat. Ba't ang mahal naman ng price? Ganito ganyan. Kapag mayroon pong mga product na ang mamahal, una nyo pong titingnan yung brand niya. Kapag po yung brand, kapag walang nakalagay na brand, una pong tingnan nyo is baka collectible item siya or antique siya. Wala kasi akong sample sa antique. Pero yung antique is mabilis nyo rin siyang makilala. Parang ganito rin po siya. Ang sample niya, kapag yung antique, unang-una, kapag yan may name or may kapag sinalat nyo siya, masasalat nyo po siya. Kahit sa florera, kung meron kayong mga florera sa bahay nyo, dun nyo makikita kung original ba yan or imitation lang yung mga ganyang product. Kahit po sa mga itong example po tayo, limited edition po siya. Kung mapapansin nyo, ang mayayaman, kapag yung naging bisita sa inyo, mapapansin nyo, pagpasok pa lang ng bahay nyo, tumitingin yan, lalo pag may mga occasion. Kapag umawak yan ng baso, paghawak pa lang nila ng ganun, ginaganyan po nila ang kamay nila. Sinasalat nila yan. Alam po nila kung yung product na yun is imitation lang ba yun, mumurahin ba yun, umahal ba yun. Yun po siya ang mga kaya siya medyo mahal. Kung makikita niyo po gaya ito, kapag sinearch nyo po siya sa internet, in-scan nyo siya sa AI, lalabas naman po sa kanya yung price niya, kung magkano. Pero mas mura pa rin po sa Kasuko Kegyo compare sa mga online shopping.
makakita kayo sa online na medyo mura yung saucer, yun nga lang, ito po, kung makikita nyo, nasa gilid yan. Yung design na yan, nasa gilid po yan. Tapos may kaunti na closely dito. Medyo mura nga lang, pero Yamaha product din po siya. Jibji din po siya. Gaya po nito, itong Kansai. Ano siya ng sausawan, may mangkok tayo nito sa Pilipinas. Is na-send ko na po kasi. Medyo marami din yun. Pero ito po kasi is limited edition and collectible items na po ito. Medyo mahal nga lang ng kaunti. Pero, mapapatanong kayo, bakit gusto ng mga mayayaman yung bumili ng mas mahal na produkto kumpara sa mga China made, di ba? Kung makita niyo po yung mga China made, ang mumura talaga niya. Ito po kasi mga ganito, gaya nito. Yung mayayaman po kasi, after na nilang magamit, every year, tumataas, nag-appreciate ang value niya, ang presyo niya. Kaya ito, ng mga nakarang taon, ang price lang nito is mga nasa 200, 300, something. Kaya, after nilang magamit, nagamit na nila, pwede pa nila dalhin sa mga antique shop para maibenta. Yun nga lang, yung mga Chinese products, siyempre habang tumatagal, nag-depreciate yung value niya. Compare dito, nagamit mo na nga, bukod sa nagamit mo na, tumataas pa yung value. At naibibenta pa sa merkado. Yun po ang kaanuhan kung bakit kalimitan sa may mga kaya sa buhay is bumibili sila mga branded. Kasi alam po nila na kahit lumipas man yung panahon, kahit na nagamit nila, may value pa rin yung gamit nila. Kaya nga, kung minsan maraming katulong ang napapagalitan ng amo, isang product lang yung nabasag, halos pinapalis sa trabaho kasi hindi nila alam yung nabasag nila is branded na produkto or limited edition. Mahirap hanapin. Gaya po nito, limited edition din po siya. Maraming design nito, depende sa product. Pero iba yung pagka-crystal niya. Kapag sinalat nyo po ito, masasalat nyo po yung printed niya. Yung iba po kasi naka 2D na, naka 3D, mga imitation na. Pero kapag sinalat mo siya, pantay siya. Dapat hindi siya pantay. Kapag ganyan mo siya, nakikita mo siyang hand painted. Hindi siya yung 3D. Kasi ang 3D kapag sinalat mo ganyan, hindi na yung masasalat. Yun lang po. Thank you. Ganito pa po pala yan. Parang ganito yung appraisal niya. Nagamit mo na sa paglipas ng panahon, tumataas na po yung value. Thank you.